Sa pagbabago ngayon ng defense strategy ng bansa, kung saan binibigyan na ng malaking importansya ang external defense capability ng ating hukbong sandatahan, ay inaasahang mas maraming anti-ship missile system, ground-based air defense system, at mga artillery ang bibilhin ng Philippine Army kaysa mga armored vehicles. Ito ay matapos makipagpulong si Secretary Gibo Teodoro sa mga opisyalas ng tatlong sangay ng ating hukbong sandatahan, ang Philippine Air Force, Philippine Navy, at Philippine Army. Ang pagpupulong nila ay layong alamin ang pinaka-epektibong mga kagamitan para sa epektibong pagganap sa kanilang mandato, at gaano kadami ang bilang upang mabuo ng bansa ang pinaka-epektibong depensa at opensa nito. At dahil ang Pilipinas ay napapaligiran ng karagatan, na wala tayong territorial border sa lupa, ay inaasahang dalawa lang ang maaring dadaanan ng ating mga potensyal na kalaban. Una ay dadaan mula sa karagatan, pangalawa ay mula sa himpapawid, bago ito makapasok sa ating kalupaan. Ang pagpili sa ground-based missile system at mga artillery ay ang nakikita ng ating Army, ang siyang mas mabisang strategy upang epektibong madepensahan ang bansa laban sa mga pang-aatake mula sa karagatan at himpapawid, kaysa gumamit ng mga armored vehicles tulad ng mga battle tank. Bagamat may inaasahang delivery ng 18 mga Sabra light tanks mula sa Israel, na armado ng 105mm turret, at ang parating na delivery din ng 10 mga Pandar II armored personnel carrier, ngunit ang mga ito ay hindi para sa external defense. Ang mga ito ay mula sa Horizon 2 project ng Philippine Army, na resulta sa naging karanasan nila sa naging bakbakan nila sa Marawi. Ibig sabihin, ang mga ito ay hinihanda lamang kung sakaling may mangyayari na namang katulad ng nangyayari sa gyera sa Marawi, kung saan ang kakulangan ng mga heavy armored vehicles at firepower ay isa sa nagpapatagal sa ating puwersa na mabawi ang syudad. Ating mapapansin na ang Sabra Ascad light tank at ang mga Pandar II armored personnel carrier ay may level 4 armored ballistic protection, nangangahulugang kaya nitong mag-absorb ng direct hit ng explosion ng hanggang 10 kilograms ng explosives na karaniwang ginagamit ng mga terorista sa Marawi. Kaya naman, wala na tayong aasahang dagdag na pagbili ng ganitong kagamitan ngayong third horizon ng AFP Modernization Program, dahil mas ilalaan ang hukbong sandatahan ng budget na ibibigay sa kanila ngayon sa mga kagamitang higit na kailangan para sa external defense ng bansa. Ang mga artillery, tulad ng mga howitzers at mga Atmos-towed howitzers, ay inaasahang bubuhos sa tatlong phase ng Horizon 3 ng Modernization Program. Bagamat may plano talaga maraming taon na ang nakaraan, ng 115 tracked and wheeled light tanks, ngunit ang mga planong yun, ay binura na umano sa pinakabagong updated lists of equipments, na papapirmahanan ng DND sa ating Pangulo, para aprubahan ang implementation nito. Ang pagdagdag ng mga Atmos track-mounted howitzers na i-deploy sa mga lugar na nakaharap sa West Philippine Sea, tulad ng Palawan at sa Zambales, ay inaasahang nakasama sa Phase 1 ng Horizon 3 AFP Modernization Program, dahil sa capability nitong mag-shoot and move, upang maiwasan ang counter-fire mula sa invading forces. Sa katunayan, upang magamit ng husto ng Philippine Army, ang buong potensyal ng Atmos truck-mounted howitzers, ay mag-uumpisa na silang gumamit ng mga guided round munitions ng mga ito, para sa pinpoint accuracy hit. Ayon sa impormasyon, ang Philippine Army, ay susubok na bibili ng ilang dosenang precision-guided 155mm artillery rounds, gamit muna ang budget sa kanilang capital outlay nitong 2023, bilang isang trial procurement,
upang makita kung gaano kaepektibo ang sistemang ito, bago sila magsimulang bumili ng maramihan. Batay sa mga teknikal na detalye, lumilitaw na eksaktong tinitingnan nila ang mga katulad ng Elbit System Silver Bullet Precision Guidance Kit. Ito ay isang mabisang alternatibo sa mga close-range precision close air support mission upang hindi na masyadong aasa ang Philippine Army sa suporta mula Philippine Air Force sa mga labanang hindi lumagpas ng 30 kilometro ang layo mula sa kanila. Samantala, ang Philippine Navy ay nakaambang tatanggap ng pinakaunang hypersonic anti-ship missile system ng bansa mula India sa susunod na buwan. Tiniyak ng India sa Pilipinas ang on-schedule na delivery ng BrahMos cruise missile platforms na binili ng bansa sa ilalim ng kanyang shore-based anti-ship missile system acquisition program. Ang pagdidiin ng katiyakan ay binanggit sa courtesy call ni India Ambassador to the Philippines, Shambhu Santakumaran, kay Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. noong 17 ng Agosto. Ang BrahMos anti-ship missile ay isa sa pinakamagandang hypersonic missile system sa buong mundo ngayon. Bagamat ito ay para sa Navy, ngunit naghahanda na rin ang Army sa pagkakaroon ng mga ganito sa kanilang hanay dahil ayon sa impormasyon, ay kasama ito sa updated priority lists ng Horizon 3 Phase 1, kasama ang mga multi-launch rocket system, na may malaking chance na HIMARS ng Amerika ang kukunin, dahil may mga kaalaman na ang ating Army sa pag-operate nito, na kanilang natutunan sa mga exercises nila, kasama ang US Army and Marines. Itinaas din sa priority list ngayon ng Philippine Army, ang pagkakaroon ng mga air defense battery, bilang bahagi ng isang modernong combat force, na naatasang depensahan, ang mga unit ng Philippine Army mula sa mga banta sa himpapawid. Matatandaan, na bumuo na ang Philippine Army, ng 2 bagong air defense artillery battery, na magiging core units ng magiging Air Defense Artillery Battalion, sa ilalim ng Army Artillery Regiment. Ang mga air defense battery, ay idinisenyo, upang magbigay ng air defense para sa mga unit, lugar, at installation ng Army, laban sa mga unmanned aerial vehicle o remotely piloted aircrafts, pati na rin sa fixed at rotary aircraft, at possibly laban sa mga attack aircrafts. Bagamat may mga dagdag na mga air defense system na bibilhin ng Philippine Air Force, na noong nakaraang taon ay nakatanggap ng unang batch ng Spider Air Defense System Battery, na inaasahang matatanggap na rin ang final batch ngayong susunod na mga buwan, ngunit sinasabing hindi rin pahuhuli ang Philippine Army, dahil ayon sa impormasyon, ay kasama din ito sa bagong priority lists ng Phase 1 ng Horizon 3, na isasubmit sa Pangulo, para sa pag-approve sa implementation nito, na siyang maging primary wider range air defense system ng Philippine Army. Bagamat maaring ibang air defense system ang kanilang mabili mula sa ibang bansa, ngunit bilang pagsaalang-alang sa commonality ng logistics and spare parts, ay malaki ang chance na mananalo pa rin ang Spider Air Defense System ng Israel.